Nagbigay ng reaksyon si Napolcom Commissioner Ralph Calinisan sa video na ipinost sa YouTube ng content creator na si Norman Mangusin o mas kilala bilang si Francis Leo Marcos. Matapos makapagpiyansa ito sa kasong 12 counts of unjust vexation na inihain ng content creator na si MG. Sinabi kasi ni Norman sa kanyang video na masakit raw para sa kanya na para umano siyang nahatulan na isang kriminal dahil sa ganung kababaw na kasong isinampa laban sa kanya. Bagamat sinabi niyang tama naman daw ang ginawa ng mga kapulisan na hulihin siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Parañaque, RTC Branch 294 sapagkat bahagi iyon ng trabaho nila. Inamin ni Norman na sobrang sakit daw na para umano siyang tinalupan ng buhay dahil ipinahiya raw siya ng mga kapulisan. Pero ayon sa kanya, hindi raw niya kakasuhan ang mga yon. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking mga anak ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso, ako po ay para pong nahatulan na isang kriminal. Ako po ay may pagkakamali, maaari, at tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin sapagkat yun naman po ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit po yung ako naman po ay ipinahiya nila na para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Opo. Ay sobrang sakit po. Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Pinagpapasa Diyos ko na lang ho. Maaaring kayo po ay sumusunod lamang doon po sa mga miyembro ng kapulisan na naging kabahagi ho nung pagpapahiya ho sa akin. Hindi na po ako magsasampa ng demanda sa inyo. Pinatawad ko na ho kayo. Kasunod nito ay humingi ng tawad si Norman sa PNP kung sa tingin nito ay kalabisan at kawalang paggalang ang ginawa niyang pagsuot ng police uniform. Matatandaan kasing ipinakita niya sa kanyang livestream noong nakaraang buwan ang isang litrato kung saan makikitang nakasuot siya ng uniforme ng pulis. At dun sa PNP, kung ako po ay nakagawa ng pagkakamali dahil po dyan sa kumalat na litrato ng pagsusuot ng kung saan ako po ay nakasuot ng police uniform, humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo kung sa tingin nyo po ay kalabisan at kawalang paggalang yung aking nagawa. At sa PNP po, kung kayo po ay sa tingin nyo nakalabisan ho yung aking ginawa doon sa nakumakalat na pagsusuot ko ng uniforme, patawarin nyo ho ako. Wala ho akong masamang intention doon. At kung ano man ho yung karampatan na kaso o parusa na ipapataw nyo sa akin, ay haharapin at tatanggapin ko po. Sa Facebook post ni Attorney Ralph ay sinabi niyang kung sa tingin ni Norman ay tungkol lamang iyon sa unjust vexation, ay nagkakamali raw ito dahil laban daw yun niya mga OFWs na nawalan ng pera dahil sa panloloko. Bukod pa rito, sinabi rin ni Attorney Ralph na laban din daw iyon ng mga government institutions na hayagang siniraan ng isang clout chaser. Dagdag pa niya, ginamit umano ni Norman ang clout nito para sa maling purpose. Anya, if he thinks that this is just about unjust vexation, then he is gravely mistaken. This is the fight of the common Filipino, the OFWs, na nawalan ng pera dahil sa panloloko. He weaponized his clout for the wrong purposes. This is also the fight of government institutions that were publicly maligned by a clout chaser. We don't need his forgiveness, as we are just doing our sworn duty. What we need is accountability. We need genuine remorse and full indemnification for all his victims. Identify them all and apologize to them directly in public. Samantala, naghain ng not guilty plea si Norman sa kanyang arraignment nitong Lunes, March 2, 2026. Sa ngayon ay wala pang mga detalye kung kailan sisimulan ang opisyal na pagdinig at presentasyon ng mga ebidensya sa kaso ni Norman.